sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, tataas. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, Panginoon, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Taas natin ang Panginoon, mga kapatid. Tayo mo ba salita sa buhay mo? Sa puso mo, itaas mo ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Walang ibang kataas-taasang Diyos kung hindi ikaw. Sambahin ang pangalan mo, Lord Jesus. You are the best Father, Lord Jesus. Hallelujah. Wala nang ibang mabuting Ama, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ngayon ay Father's Day. Salamat sa Panginoon para sa lahat ng tatay. Ang araw na ito ay para sa mga ama. Ngunit patungkol sa bagay na yan, mga kapatid, sa salitang Ama, yan ay binabanggit ng Panginoon. Noong sinabi niya, meron bang ama dito, meron bang magulang, mga kapatid, sa mundong ito na kapag hihingi yung anak niya ng tinapay, bibigyan ba niya ng bato? Ang sabi ng Panginoon, pag yung anak mo daw ba ay hihingi ng isda, bibigyan ba yan ng ahas? Pag yung anak ba ay hihingi ng itlog, bibigyan ba yan ng alakdan? Sabi niya. Alam ng Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi.
Kung kayo ngang mga ama sa mundong ito, sabi niya, mga magulang na masama, ay hindi gagawin sa kanyang mga anak, hindi ba't lalo ang Ama na nasa langit, na handa siyang ibigay ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hindi, wag nating hanapin ang pera, wag nating hanapin mga bagay sa mundong ito. Merong higit na kayang ibigay ang butihing Ama sa langit, mga kapatid. Purihin ng Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya hindi dapat tayo magpa-apekto sa mga nangyayari sa paligid sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. Dahil meron tayong tinitignan na buhay doon sa kaharian ng Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay mabuti, mga kapatid. Ang Diyos ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Praise the name of the Lord. Sa aklat ng Lumang Tipan, sa Song of Solomon, ay magmumulang ating pag-aaralan. Parang pangalawang beses pa lang ako mangaral sa aklat na ito, mga kapatid. Nung naalala nyo yung noon, Song of Solomon, kung hindi pangalawa, pangatlo. Ito, mga kapatid. Dahil marami kasing awit sa Psalms, mga kapatid. At may mga talata din na poetry sa Proverbs and Ecclesiastes, na ito rin ay nakalinya doon, sapagkat ito rin ay sinulat ng Haring Solomon, mga kapatid. Sa chapter 2, babasahin natin ang isang bersikulo. Pero gusto ko rin ihanda sa Ilocano dahil isang bersikulo lang yung babasahin natin, mga kapatid. Song of Solomon. Okay. I-check ko lang yung Ilocano. Sa Balimat, Ilocano. Papadasaklat ta. Parang iba eh. Ang adayjay kahit mga sarita ang English. Kaya pag mag-aaral kayo ng Biblia, English ha, mga kapatid, King James Version. Tagalog, tapos Ilocano o ibang lingwa minsan, kung sino yung nagpiprinta, ililinyan nila sa di pamatid na ngayon. Isang nakukompromiso minsan ang mga translation. Ganun pa man, basahin natin sa English, mga kapatid, Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Sa New King James Version, sabi dito, "Catch us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes." Sa New Living Translation, sabi dito, "Quick, catch all the little foxes." Madali! Huwag kayong magsayang ng panahon, sabi dito, magmadali kayo. "Catch all the little foxes before they ruin the vineyard of your love. For the grapevines are all in blossom." Purihin ng Panginoon. Yung Ilocano na sinasabi ko, iba mga kapatid eh. Sabi niya dito,
Tiliwen dagiti naatap nga aso para kadata. Dagiti naatap nga uken amang dadael kadagiti ubasan. Ta agsabsaben dagiti kaubasan ta. Okay? Nagbalin nga aso, DJ Pax niya, mga kapatid. Okay lang. Naawatan tayo niya. Ha? Ngam tiket na nga saritaan, tiliwin ka no. DJ New Living Translation, darsan nyo. Tiliwin nyo. Yung mga little foxes. Takunanod to Ilocano. At isudat imang dadael kadagiti kaubasan. Taagsabsabungen dagiti kaubasan ta. Madaydayo ti Apo kakabsat. Ket masidig tayo ti Apo, dumawat tayo ti tulong na dahil wala tayong maiintindihan. Sinasabi ko yung kay Sister Ashley. Walang maiintindihan ang tao. Kahit anong basahin natin. Ha? Kahit anong pasukin nating paaralan, kung hindi ibibigay ng Diyos ang kaliwanagan, ano lang yan, dito lang yan, ang tawag lang, head knowledge lang, mga kapatid. Kaya dalangin natin sa Panginoon, sa inyong sarili, personal, ay hilingin ninyo sa Panginoon upang ipagkaloob ng Diyos ang kaunawaan, mga kapatid. Ay manalangin, purihin ka, dakilang Ama, Diyos na mabuti. Sinasamba ka namin, Panginoon, at tinataas sa araw na ito. Ang papuri at pasasalamat ay lagi na para sa iyong dakilang pangalan. O Hesukristo, makapangyarihan sa lahat, kami ay narito para sa iyo, Panginoong Diyos. At Lord God, tulungan mo kami sapagkat kung wala ang iyong awa, habag, biyaya at pag-ibig, ay walang silbi ang aming mga buhay, Panginoong Diyos. Kaya Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sumilang sa bawat tagapakinig ang kaunawaang nagmumula sa iyo. Sapagkat kung wala ka, Ama naming banal, wala kaming magagawa at wala kaming patutunguhan. Ngunit alam namin, Panginoong Diyos, na sa tulong mo, mabuting Ama, Panginoon, wala nang ibang Ama na siyang tutulong sa amin, Panginoon, makarating sa kalooban mo, Panginoong Diyos. So we claim the victory according to your word. We claim your promises, Lord God, according to your word, O Lord. And let the word of God minister to us, hallelujah, for the glory and praise of your name. Habang ang iyong lingkod po, O Diyos, ay nangangaral. Ikaw ang may taas, Panginoon, at maluwalhati. Maghari ka, Panginoon, maghari ka. Purihin ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan at gumawa ka ayon sa iyong dakilang kalooban, Panginoon. Gawin mong pagpapala sa buhay ng bawat isang iyong salita, Panginoon. Hallelujah, Panginoong Diyos, for the glory and praise of your name. We claim the victory, Lord. Let your will be done, Lord Jesus. Maghari ka, Panginoon. We praise you, Father, and we ask all these things in your name, in the name of our Lord Jesus Christ. Praise your name. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory.
forever and ever. Yung malakas na palakpak, mga kapatid, sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Let us shout, praise God, hallelujah. Praise God. Praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ang mensahe ng Panginoon ngayong June 21, 2026 ay mayroong pamagat na nagsasabing, never underestimate small things. Amen. Huwag nating mamaliitin. Maliit na nga eh. Ang maliliit na bagay. Ha? Okay, mga kapatid? Never underestimate small things. Sabihin mo sa katabi mo, sa totoo lang, sabihin mo, wala tayong pwedeng maliitin. Sabihin mo sa katabi mo, ibaga, sabihin mo sa katabi mo, ha? Ibulong mo sa kanya, sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, ayun, ang katabi mo. Wala ang katabi dyan. Sabihin mo. Sabihin mo sa kanya, sa totoo lang, sabihin mo. Sige, sabihin mo. Sabihin mo sa katabi mo, sa totoo lang, sabihin mo. Ha? Wala tayong pwedeng mamaliitin, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Minsan pang palakpak sa Panginoong Diyos, mga kapatid. God bless you. Makaupo na tayo, mga kapatid. Sumaating lahat ang kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Naalala ko tuloy yung kasabihan ng nating mga Pilipino, mga kapatid, na may sinasabing walang malaking nakapupuwing. Alam niyo ba yon dito sa Ilocos, mga kapatid? O sa amin lang yun, mga Pilipino, mga kapatid. Iba yata ang lugar dito eh. Billy, ano? Iba yata dito, ano? Sa amin kasi, mga Pilipino, may kasabihan na walang malaking nakapupuwing. Amen. Kaya, sinasabi ko kanina, na sabihin natin sa ating mga kasama, sa totoo lang, wala tayong pwedeng mamaliitin, mga kapatid. Tayo mismo ay nilikha lamang ng Diyos, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? Hallelujah. So never underestimate small things. Actually, dalawang part ito, mga kapatid. Okay? Dito muna, siyempre tayo, mauna yung one, mga kapatid. We all have perceptions that only big and great things makes great and great damage. Lahat tayo ay merong kaisipan at pangunawa na tanging mga malalaki at dakilang bagay lamang ang magbibigay ng dakila o isang bagay na negative side ay maging dakilang kasiraan. Ipaunawa ko saglit, mga kapatid, dahil kailangan nating maintindihan bilang naglilingkod sa Panginoon na meron tayo dapat iniingatang bagay,
higit sa unawa nating nung wala pa tayo sa Panginoong Diyos. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa upang lubos nating maunawaan na wala tayong pwedeng dapat iwalang bahala o maliitin anuman ang sukat niyan, mga kapatid. Halimbawa ang karamdaman. Kapag ang karamdaman ay ordinaryo lang, hindi natin yan kinakaso, mga kapatid. Yan. Pag ang karamdaman, mga kapatid, ay sakit lang ng ulo, ayan. Mamaya yan, wala na. No? Guri-gur laeng. Parang wala yan, mga kapatid. Okay lang yan. Pag mga ganyan lang, mga kapatid, no? Hindi natin inaalala. Okay, mga kapatid? Tama ba ako, mga kapatid? Pag mga bagay na ordinaryo, maliliit, hindi natin binibigyan ng attention. We don't pay attention to it. Hindi natin yan masyadong binibigyan ng maraming panahon at oras, mga kapatid. Ngunit, kung ang karamdaman, mga kapatid, ay maaring ikamatay, yan, nagkakaroon na tayo na hindi lang, mga kapatid, panahon, kung hindi, yun na yung iniisip mo. Totoo ba itong sinasabi ko, mga kapatid? Kaya nga, tingnan ninyo, pag ang karamdaman ay ordinaryo lang, ayan, hindi mo pa nga naiisip ang Panginoon eh. Pag sakit lang ng ulo yan, hindi mo naiisip ang Panginoon, mga kapatid. Medical lang naiisip mo dyan. Di ba? O kaya mga kapatid, yung mipinamic. Yan lang natin eh, naisip natin. Pero pag sinabi natin sinabi ng doktor na ang sakit ng ulo mo ay dahil sa tumor sa utak, mga kapatid, ayan na. Kilala mo na ang Diyos, mga kapatid. Ay minsan, mga kapatid, sabi nga, man's extremity is God's opportunity. Hindi ba pwedeng, hallelujah, wag lang nating alalahanin ang Panginoon kung merong nakamamatay na sakit, mga kapatid. Hindi ba pwedeng, wag lang nating isipin ang Panginoon kahit simpleng sakit lang, mga kapatid. Bakit hindi natin sanayin kahit wala tayong nararamdaman, hallelujah, ang Diyos ay nananatiling Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kabsat, mga kapatid, makinig kayo. Huwag nyo nang hintayin magkaroon tayo ng ikamamatay na sakit para tingnan ang pagka-Diyos ng Diyos. Ang Diyos ay dakilang Diyos kahit wala tayong nararamdaman. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Merong mayaman, mahilig ako manood ng mga documentaries, mga istorya. Merong taong mayaman mag-asawa. Sabi, kasi yung babae nabulag na eh. Tapos hindi na siya makapagsalita. Kinakain niya na yung salita niya. Mayaman nila, mga kapatid. Mayaman. Kaya huwag yung kayamanan ang hanapin ninyo. Kung merong salamat. Ako nang nagsasabi sa inyo, baka hindi kayo sasaya pag yumaman pa kayo. Hindi kasagutan yan.
Diyos ang kasagutan, mga kapatid. Eh kung kayaman, hindi kawawa naman tayong mahihirap, mga kapatid, di ba? Meron ba akong kasamang mahirap dito? Ako lang, mga kapatid. Kung kayamanan lang ang kasagutan, kawawa naman tayong mahihirap, mga kapatid. Diyos ang kasagutan, mga kapatid. Sabi niya, pag nagtatrabaho ako, hindi ako tinatawagan ng asawa ko dahil alam nung asawa ko, busy ako, sabi nung lalaki. Pero noon pa man, sabi niya, lagi sumasakit yung ulo niya. Inuman lang ng gamot, nawawala. So, akala natin, madali-dali lang, no? Sakit, wala. Walang ipag-aalala, mga kapatid. Inuman lang ng gamot, mamaya-maya, sabi niya sa sakit, inuman lang ng gamot, mawawala na. Eh, hindi sila nag-aalala. Hindi sila nag-aalala. Hanggang sa mamaya, sabi niya mga kapatid, nandun ako sa isang conference, nagpipreside siya doon mga kapatid, dahil mayaman na, yumaman sila eh, ang laki na ng business nila. Mga kapatid, nakita niya yung phone niya, naka-silent, pero alam niya tumatawag yung misis niya, ang ginawa niya daw, binaligtad niya lang. Pero mayroon na siyang konting alala kasi alam niya, hindi siya tinatawagan. Alam niya, hindi siya pwedeng istorbohin. Tapos ang ginawa daw ng misis niya, mamaya yung kasama niya, yung tinawagan. Cellphone nung kasama niya, tumatawag. Parang sabi niya, sir, yung asawa mo tumatawag. Doon niya na kinausap, sabi niya. Hello? Ang sabi lang ng babae, umuwi ka. Umuwi ka. Hindi niya sinabi ko anong nangyari, basta umuwi ka. Mga kapatid. So kinakalma niya yung sarili niya dahil alam niya, hindi nangyayari yan. Kung sorpresa lang siguro, kung may ibibigay lang, hindi gagawin yun eh. Kaya sabi, nilalabanan niya hanggang sa pag-uwi, mga kapatid, na iniisip niya lang siguro may gagawin yung misis niya. Lalo na siguro pag Father's Day, no, mga kapatid. Pero hindi niya alam, mga kapatid, yung gamot na iniinom niya, wala na. Hindi na tumatalab. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung ang gamot ay nagpapagaling, wala sanang namamatay sa sakit. Makinig kayo sa katotohanan ng pangangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kung ang lahat ng gamot ay nagpapagaling, wala na sanang namamatay sa sakit. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Kaya nga tinuturuan ko kayo dito na wala tayong ibang dapat sasandalan. Huwag sa mga taong may pera pag-kontrolin tayo. Huwag sa mga gamot o kung sino pa man para pasunurin tayo, mga kapatid. Merong dakilang manggagamot. At kung ayaw nila tayong pagalingin, kahit anong gawin natin ay wala na tayong magagawang, mga kapatid. Hanggang sa yun, dinala sa ospital, wala na, hindi na daw siya makapagsalita. Sa mamaya may takip na yung mata, inakain na niya yung salita niya, meron na pala sa utak. Amen. Tulungan tayo ng Diyos. Diba? Siniseryoso lang natin pag malaki na yung problema eh. Hindi niyo ako naririnig, mga kapatid, dyan sa likod. Yan, sa likod, dyan kay Brother Rolly, hindi niya ako naririnig eh. Malayo masyado. Siniseryoso lang natin pag malalak na. Pero ang Panginoon ay nakikipag-usap sa ating lahat na huwag nating mamaliitin maging ang mga maliliit na bagay, mga kapatid. Most people will, with this insidious disease, have no idea that they are infected. Dahil merong mga problema, may mga karamdaman na malaki pero nagtatago sa maliliit na bagay, mga kapatid. Pag sinabing insidious, formal causing harm in a way
that is gradual or not easily noticed. May mga karamdaman, may mga problema na kapag titignan mo, hindi delikado. Pero ang totoo, nakatago doon mga kapatid, yung delikadong bagay, hallelujah, sa liit ng bagay na yan na hindi mo napapansin. Sabihin natin lahat, tulungan tayo ng Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay, hallelujah, dumalangin tayo sa Diyos. Lord, bigyan mo ako ng kaliwanagan. Itaas natin ang ating mga kamay. Itaas natin ang ating mga kamay. Lord, bigyan mo ako ng kaliwanagan. Ayaw ko ng malaking problema at ayaw ko din ng maliit na problema, Panginoon. Tulungan mo kami in Jesus' name. Sa ating teksto, mga kapatid, ay ating nabasa na sinabi ng taong marunong, kung ang sumulat lamang sana nito ay taong basurero, taong hindi nag-aral, taong walang karunungan ng Diyos, mga kapatid, pwede na nating isang tabi. Itong sumulat ng binasa nating teksto ay ang pinakamarunong na tao na nilikha ng Panginoon, mga kapatid. At alam niya sa kanyang karunungan na may mga bagay na hindi lamang malalaking bagay ang pagtutuunan natin ng pansin, church, kung hindi maging ang maliliit na bagay. Ang sabi niya, madali! Hulihin nyo itong mga sora. Yan ang Tagalog ng fox, mga kapatid, sora. Pero para mas maintindihan na lang nga natin, mga aso, sabi na lang natin. Hulihin nyo bilis itong maliliit na foxes. This is more foxes before they ruin the whole vineyard. Mga kapatid, pag siguro makita mo sa vineyard mo, sa pananim mo ng ubas, pupunta siguro doon yung elepante, sigurado, papunta pa lang, harangin na ninyo dahil lang nasa isip ninyo. Pag pumunta doon yung elepante, malaki ang sisirain niyan. Nagkakaintindihan ba tayo, mga kapatid? Lalo na pag marami yung elepante, mga kapatid. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Ang tinitignan nating harm, problema talaga at banta ay yung malalaking bagay. Pero ang totoo, kinakausap tayo ng Panginoon ngayon, mga kapatid. Makinig kayong lahat. Karamihan ng mga malalaking bagay ay nagsisimula sa maliliit. Bago naging lasinggero ang lasinggero, nagsimula yan sa isang shot lang. Bago naging addict ang isang drug addict, nagsimula yan sa isang subok lang, mga kapatid. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Kaya ang sabi ng nagsulat nitong teksto na ito, hulihing mabilis itong mga foxes na ito, mga kapatid, kahit maliit. Sabi ko, kahit maliit. Dahil may mga maliliit na bagay na pwedeng maghatid ng malaking pagkasira. Ano naman ang pwedeng sirain yan, pastor? Ano naman ang nakakatakot? Maliit lang yan. Oo nga, ganito yan. Kakainin niya yung grapes, bunga na yon. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sila'y maliliit, agkalay atda, o akyat sila, mahuhulog yung mga bulaklak.
Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Yung grapes ay kasagutan sa panghinaharap na pangangailangan. Yung mga bulaklak ay kasagutan sa pangangailangan pangkinabukasan. Kapag pumunta yung mga maliliit na fox, sisirain niya yung panghinaharap mo at maging yung kinabukasan mo. Ang problema, maraming hindi pumapansin dahil maliit lang naman yan. Maliit lang naman yan. Pero pansinin nating maigi. Tignan natin kung gaano man yan kaliit. Kung sisirain niya ang ating panghinaharap at pangkinabukasan, yan ay malaking kasiraan, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang warning. Hallelujah! May kinakausap ang Panginoon, mga kapatid. Let us pay attention to all, not just big things, but also small things that can cause to destroy our living now and even our future. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo ba, kung kailan nagsimula ang pinakamalaking problemang pumasok sa mundong ito na hanggang ngayon, pag hindi pa darating si Lord, mamatay tayo, marami pang tao, maaabutan nila hanggat hindi pa darating ang Panginoon. Problema ng lahat ng tao. Ang kasalanan at ang consequence ng kasalanan, mga kapatid. Alam niyo kung paano nagsimula ang kasalanan? Pag sinabing kasalanan, ayaw mo, di ba? Nagugulat tayo kagad eh. Pero ang tanong, kailan nagsimula yung kasalanan? Kaya huwag nating mamaliitin. Mga kapatid, nagsimula yung kasalanan, Sister Mary Rose, alam mo kung paano? Simple lang. Sabihin natin lahat, mababaw. Mababaw. Nakipag-usap ka lang. Nakasama mo lang naman yung isang nilikha ng Diyos na mayroong masamang espiritu. Andun sila sa hardin. Kasama nila. Nakausap pa nila. Sabi, ahas lang naman, wala yan. Minsan mayabang tayo eh. Yung isang pastor na sabi, ako, tatablan ng kulang, may Holy Ghost ako. Nyakatata. May isang amang dadaalmat kinyakon. Bakit? Ayan. Nakisama. Nakipag-usap. Mag-iingat tayo, mga kapatid, sa maliliit na bagay. Kaya kayo, hindi ko na kayo pipigilan, Brother Rolly. Mapapanood nila ito. At least, binigyan ko na kayo ng paalala ngayon. Lahat kayo, hindi lang kayo. Lahat kayo. Tignan ninyo yung nakakasama ninyo. At tignan ninyo yung nakakausap ninyo. Kung wala kayong planong i-soul win, Brother Joseph, yung mga tao, huwag kayong makipagbabadan sa kanila. Dahil sabi ko nga, kahit hindi pa darating ang Panginoon, mamatay tayo at marami pang tao mamaya at ilang taon, ilang libong taon ang darating. Dahil sa ginawa nila Adan at ni Eva, ang curse niyan, mga kapatid, ang epekto niyan ay sa lahat
ng taong ipinanganak at ipapanganak sa mundong ito, mga kapatid. Saan nagsimula? Mababaw. Nakasama nila. Nakausap pa nila, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Na, huwag mong isipin, paraiso, pastor. Imposible naman. Paraiso. May demonyo. Ayun na nga. Ayun na nga. Huwag kang magugulat sa langit. Doon nagsimula ang pagkahulog. Kaya huwag nating sasabihin. Ayan. Tama yung sinasabi ni Pablo, mga kapatid. Therefore, to him that stands, take heed, lest he fall. Siya na nag-aakalang nakatayo. Mayroon na naman akong mga nakikita dito, mga kapatid. Mag-ingat ka, sabi niya. Baka ikaw ay mabuwal. Tulungan tayo ng Diyos. Huwag tayong pakampante, mga kapatid. Hallelujah. Ingatan natin ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Ingatan natin ang bautismong tinanggap natin sa pangalan niya. Ingatan natin ang pangako ng Diyos. Ingatan natin ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, ingatan natin ang ating kinabukasan na buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pag kinain niyo yan, di ba? Ang babaw, Brother Joseph, niya? Babaw. Nakasama nila yung taong may demonyo, yung nilalang na may demonyo, yung ahas. Nakausap nila, Sister Priscilla. Tapos, kinain nila, prutas lang naman. Panginoon, grabe naman. Mababaw lang. Oh. Kalabitin mo yung katabi mo, mababaw lang, sabihin mo. Mababaw lang. Pero sabi ng Panginoon, pag kinain niyo yan, mamatay kayo. Tayo nga rod mababaw lang naman. Hindi naman ako nakapatay. Di ba? Ganyan tayo sila, nakapatay sila. Hindi naman tayo pumatay. Hindi naman tayo nagnakaw. Pero mag-ingat tayo. Ayaw mo nga gawin yan Pero may mga maliliit na bagay na yun na ipinapamuhay mo na, hindi mo namamalayan, mga kapatid. Nagsimula ang dakilang resulta ng kasalanan. Ano ang dulo ng kasalanan? Kamatayan at parusa na walang hanggan, mga kapatid. Tignan ninyo kung gaano katindi. Pero saan nagsimula? Balikan natin, mga kapatid. Mababaw. Kumain ng prutas. Pababawin natin. Nakipag-usap lang sa nilalang na may demonyo at nakasama lang naman. Sabi natin mababaw. Pero tignan natin kung anong maidudulot nito. So siguro nung kinain nila, ganito yung iba Nung kinain nila, ginawa nila yung masama, ginawa nila yung mali. Ang sabi nila siguro, saan? Hindi naman kami namatay Di ba? Yan yung iba Ang sabi ko nga, yan yung sinasabi ko sa kanila, maghintay ka lang. Okay, yung iba, wala namang nangyari sa akin maghintay ka lang. Naalala ninyo, sinabi ko noon, inaalala ng Panginoon sa akin. Kahapon, may narinig ako Maalala niyo, may sinabi ako noon, hindi magtatagal ang mga mangkukulam sa Santa Cruz, isa-isang aalis yan. Saan na nakatira yung isa, mga kapatid?
Alam na ninyo, sana yung isa, wala na sa Santa Cruz. Galit na ang Panginoon sa mga mangkukulam. Iisa-isahin niya na yan, mga kapatid. Oh, di ba? Sinabi ko yan noon. Oh, nangyayari, mga kapatid. Dahil iyan ay kalooban ng Diyos. Hindi tayo dapat bigyan ng karamdaman, hindi tayo bigyan ng kaguluhan. Mga kapatid, hallelujah, walang sino mang nilalang ang pwedeng manggulo sa nilikha ng Panginoon. Dapat lahat ng nilikha ng Panginoon ay hindi malayo sa mga nilikha, kung hindi dapat manumbalik lahat ng nilikha ng Diyos sa mga nilikha, mga kapatid, walang iba ang Panginoon. O, yung mga iba hindi pa naniniwala, mga kapatid. O, sige, maghintay lang kayo. O. Wala na sa Santa Cruz, mga kapatid. Yung isa. Marami pa. O, at alam ko yan, mga kapatid. O. O. Huwag mo sabihin, Pastor, ako ba? Baka sabihin ko, oo, magulat ka. Ang umiti naman kayo, mga kapatid, parang may mangkukulam ba dito? Sister Priscilla, may mangkukulam ba dito? Mababaw. Mababaw. At siyempre, yumayabang tayo eh. Yan, pagsisimula, ang gagaling eh. Okay, wala namang nangyari sa amin, Pastor. Maghintay ka lang. Tingnan ninyo ang ginagawa ng Diyos. Nakita ko din ito sa Egypt. Nung ayaw nilang pakawalan, ayaw nilang sumunod. Kapatid, ang mga Ehipsyo sa gusto na plano ng Panginoon, anong ginawa ng Panginoon para makumbinsi ang Ehipsyo na palabasin ang bayan ng Israel? Anong pinakahuli? Nung namatay yung kanilang anak. Tingnan ninyo, ito si Adan at si Eva. Oh, wala namang nangyari sa amin, Pastor. Tingnan ninyo, nagkaroon sila ng dalawang anak. Isang pasaway at isang mabait. Wala namang nangyari, hindi naman kami namatay. Namatay si Abel. Tingnan ninyo, sinong may kasalanan? Balikan natin, nakasama lang naman. Nakausap lang naman. Mga kapatid, si Abel yung mabait na anak. Si Abel yung naglilingkod sa Panginoon, napiplease niya ang Diyos. Ang naiwan na anak niya yung pasaway. Yung lumalaban. Kaya makinig kayong lahat, mga kapatid. Huwag nating lalaro-laruin ang mga maliliit na bagay. Dahil hindi natin kaya ang resulta. Sa huli, mga kapatid, sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Thessalonians chapter 5 verse 22, abstain from all appearance of evil. Kaya nga nung may nakita ko ditong pumasok na nakasuot siya ng imahe. Sabi ko, Brad, pwede, last mo nang isuot yan. Idolatry yun, hindi yun gusto ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia kasi, Inang Josephine, makinig tayo, lahat ng may anyo, ano man yan, abstain from all appearance of evil. Itsura pa lang na masama at hindi maayos, layuan. Hindi lalo na pag alam niyong may demonyo. Biblia ang nagsasabi, layuan, itsura pa lang. Mga kapatid, okay? Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ipaliwanag ko ng konti ito, mga kapatid, dahil maraming minamaliit kasi ito. Sabi ko nga
Pero ang sabi ng Panginoon, never underestimate small things. Yung isang anak ko, mga kapatid, paborito yan ng mangkukulam na hawakan. At tuwing may sakit, tuwing birthday, nagkakasakit. Oh. Amen. Sabi nila, aalis sila dahil magulo daw dito. Ang totoo, mga kapatid, nung umalis sila, salamat sa Diyos, guminhawa naman kami, mga kapatid. Thank you, Lord. Salamat, Sister Ana. Thank you, Lord. Pag nagkakasakit, yung pala, meron silang minsan nagtataka ako dun sa anak ko na yan. Yung pangalawa, meron siyang paboritong laruan, JB, makinig kayo. Ngayon, pinatigil ko na. Iba nang nakikita ko dun sa laruan eh. Yung kurumi ba yung tawag doon, mga kapatid? Kirome, yung matapang na may sungay na laruan, mga kapatid. Yung mata niya galit. Kurome, di ba? Sabi ko kay ibang pakiramdam ko dyan sa laruan na yan. Ayaw ko yan, kako. Ayaw ko yan. Yan yung sinasabi ng Biblia, itsura pa lang kung mukhang masama. Dito, ang daming hindi naniniwala Noon ko pa sinasabi. Yung pinsan ni Ashley, mga kapatid, hindi ko alam kung sino nang paniniwalaan ng iba Kaya nga, naaatap kayo Ar-aramidin nyo lahat Yung games, mga kapatid, yun yung sumanib sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling dito, mga kapatid. Hindi kayo naniniwala. Sige, tingnan ninyo yung buhay ninyo. Noon niya tipagragsakan nyo. Saan ka masaya? Sa Biblia? Sa worship? Nakikita kitang mag-worship, wala kang gana Dahil iba yung kagalakan mo. Winawarningan na tayo. Makinig kayong lahat. Lahat ng may anyong masama. Sabi ko, ayoko yung kurumi na yan. Dahil minsan, Brother Joseph, lumalabas sa bibig niya, nagugulat ako nung nandito pa yung mangkukulam Sabi niya sa kapatid niya, pag nag-aaway sila, patayin kita. Ako na. Saan niya naririnig yun? Sa inyo? Hindi niya nga naririnig sa inyo yun, mga kapatid, di ba? O baka meron dyan. Saan niya naririnig dyan? Umamin na kayo. Iniisip ko, wala. Sa inyo. Meron ba dyan? Meron dyan, mga nangluluko-luko sa mga anak ko. Tigilan nyo na sila, Pero wala naman, mga kapatid. Wala akong iniisip sa inyo na tinuturuan nyo yung mga anak ko magsabi, patayin kita dyan. Wala. Mga kapatid, galit pa rin kayo sa akin, mga kapatid. Hindi ko kayo pinag-iisipan. Lalo na kami! Pero sabi ko, bakit ganyan ang lumalabas sa bibig nito? Pag nag-away sila, akala mo parang hindi magkamag-anak, kinakausap ko yun. Halika kayo dito, kako. Ang lit-lit nung isa na dadamay, 2 years old pa lang yung isa noon. Magtuto. Sabi ko, halika kayong tatlo. Ang lilit pa nila. Kayo dapat ang magmahalan tatlo dito, kako. Kayo lang ang may parehong dugo, tatlo dito. Nagtataka ako, mga kapatid. Nagtataka ako. Makinig kayo. Anyo pa lang. Yung may mga sungay, may mga... Anyo pa lang. Sabi ng Biblia, i-reject mo na. At makinig kayo, sabi ng Biblia, all appearance. Itsura pa lang, layuan mo na. Pastor, hindi naman na kami inaano niyan Nagbibigay pa nga Hindi naman namin nakakausap, no? Brother Rolly, no? Hindi naman namin nakausap kung ang tanak pa Kahit di namin nakausap. Makinig ka sa Biblia. Itsura pa lang.
Eh di lalo na nung nakita mong umiikot yung mata. Tangken ulo yo, dayta. Aging gana tata, dapay. Bagak tipod nun. Eh mamaya kausapin ko kayong pamilya ninyo, maiiwan kayo dito mamaya. Huwag nating maliitin yan ang sinabi ng Biblia. Itsura pa lang! Nakita na ninyo, June, hinawakan ka no, na demon possessed. Alam na ninyo? Eh, pastor, trabaho lang. Oh, di na trabaho kayo ngayon. Sinong natrabaho ngayon? Oh. Kaya mga kapatid, magpasalamat kayo sa Diyos. Merong gustong iligtas ang Panginoon, mga kapatid, sa kamay ng kaaway sa lugar na ito. Kaya lang, huwag mong malilitin, mga kapatid. Kung yan ay lalang ng kaaway, wala tayong pakikisama dyan, sabi ng Panginoon. Anong pakikisama meron si Kristo kay Bilial, mga kapatid? Wala! Ang pakikisama natin ay sa mga mananampalataya sa nag-iisang Diyos, ang Panginoon Hesus Kristo. Yung iba, hihintayin pa ng iba kasi. Hihintayin pa nilang papasok yung demonyo sa kanila para iwasan. Hihintayin nyo pang maging malala yung buhay bago iiwasan. Mga kapatid, ang sabi ng Ephesians, huwag magbigay ng daan sa kaaway. Ay, no nakaroon, di kami nga umiiwasan. Awanan, no nakaroon. Awan kan no nakaron. Amom dayjay? Ephesians 4:27. Do not give place. Huwag niyong bibigyan ng lugar. Kung yung mga bahay ninyo may mga rebulto, alisin na ninyo, mga kapatid. Nang, naintindihan mo? Narinig mo, inang? Inang sinayda, kung may mga rebulto sa bahay natin, alisin na natin. Ano lang naman, balikan nyo ulit. Maliit na bagay. Ayaw ng Diyos yan. Huwag gagawa, sabi ng Panginoon, huwag yuyukuan, huwag luluhuran, huwag nating lalong kikilalanin dahil sabi niya, yan ay mga bato lamang, yan ay mga simento, mga kahoy, mga bakal, hindi makagalaw ang kamay, may mata, hindi nakakakita, may bibig, hindi nagsasalita. Yan ay nilikha lamang na hindi dapat sambahin. Kung meron tayong dapat sambahin, hindi yung mga nilikha lamang. Ang dapat nating sambahin ay ang manglilikha, ang Diyos. Palakpakan natin at sambahin ang Panginoon. Huwag niyong mamaliitin ng kaaway. Sabi ko doon sa pastor noon, akala ko nakulam ka na rin. Sabi niya, wala nakid din eh. Hindi ako tatablan ng kulam. Wala na. Ngayon, kahit totoo, ayaw na niyang kilalanin. Mas naniniwala na siya sa kasinungalingan at nakulam na rin siya. Alam niyo, pinaniniwalaan na rin niya. Tinan niyo, alam niya yung totoo. Naniniwala na rin siya sa sinasabi nila na nauna daw akong nag-resign. Tingnan niyo yan kung gaano katindi ang demonyo, makinig kayong lahat. Nauna daw akong nag-resign kaysa nung nagharap-harap daw kami noong February 19. Sabi nung pastor na kasama natin, hindi yan, alam mo ang totoo. February 21 tayo nag-resign. Hindi lang ako, tayo mga kapatid. Hihiwalay tayo mga kapatid sa maling paraan. Hihiwalay tayo sa maling leadership mga kapatid. At susunod tayo sa kalooban ng Panginoon.
Tingnan ninyo ganun. Pero nung sabi niya, hindi ako tatablan ng kulang. Wala na, nagdaktal pa itikwana eh. May Holy Ghost ako kunan. Ayan. May kinakausap ako dito kahapon, tinuturuan ko sila para hindi tablan yan, ng kapangyarihan, ng kadiliman at ng kulam. Wag niyong kalimutan yun mga kapatid. Tinuro ko sa kanila. 3 yun, di ba? Ikaw, sige, kain ka ng kain. Sige, ikaw, oo ka ng oo sa sinasabi. Sige, ikaw, dinramahan, pinaniwalaan mo. Ayan ang mga susi ng kaaway. Ayan, ang trabaho ng mangkukulam, ayan. Bigyan ka niya, gamit, pagkain, paniwalain ka niya sa salita. Pag lahat yan natanggap mo, tapos ka na, mga kapatid, kahit may Holy Ghost ka pa. Mga kapatid, alam mo na nga, samahan mo pa. Yun ang ayaw ng Diyos. Lalo na pag dinaramahan ka niyan, iniyakan ka niyan, nako, maaawa ka. Yung emotion mo bukas, hindi ka na mag-guard, mga kapatid. Pasok ang kaaway. Siguro totoo ang sinasabi nito, nalpas ka. Ang dami kong alam na mga ministro, mga leader pa nga, nakulam eh. Ang dami kong alam. Meron akong kilala, 2 beses pa nga siya nakulam eh. Leader, hindi sa ACJC yun, mga kapatid. Hindi sa ACJC. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag nilang itatanggi. Sila pa nga nag-istorya sa akin eh. Sila pa nga nagkukwento sa akin eh. Tingnan ninyo. Amen. Mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Huwag nating i-underestimate ang maliliit na bagay. Kaya nagalit sa akin yung mangkukulam noon eh. Ewan ko, pakiramdam ko noon, hindi na ako nagpapalabas sa kanila. Lagi di ba nagpapadala ako ng lalabahan sa kanila? Si Lord magaling. Hindi ko alam. Dati lagi ako nagpapabili sa kanila noon. Magaling si Lord. Hanggang sa mamaya lumalabas na yung ugali niya. Natatanggalan siya ng ministry dahan-dahan. Lalong lumabas yung ugali niya. Sabi ko, lalong lumalabas yung ugali nila. Nung nawawalan na sila ng control, pinapakita na nila yung nakatago sa loob nila. Kung sino sila. Kaya nung alam na ni Pastor kung sino yung nasa loob ko. Ayan, mamaya ang plano. Kailangan mawala na yan si Pastor na yan dahil alam niya na kung ano yung nakatago sa puso ko. Tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, hallelujah, huwag nating maliitin. Amen. Sabi naman ng Bible, Pastor, lahat ng kapangyarihan ng kaaway walang laban sa atin. Dakila ang nasa atin. Sabi ng Bible, Pastor, totoo yan, hindi ko sinasabing hindi. Pero ang Diyos, matino ang utak ng Panginoon. Alam niya na winarningan ka na. Alam niya na pinaalalahanan ka na. Alam niya na alam mo kung anong meron sa Kanya. At huwag mong sasabihin may kapangyarihan ng Diyos sa akin. Hayaan ka ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nung kinausap ko sila dito, sana nanonood yung mga leader, February 8. Kapatid,
Alam ng Diyos na ako'y nagsisinungaling ngayon, mga kapatid. Dahil nagpapaniwala sila noon. February 8, tinawag ko sila dito, dalawa sila sa labas. Hindi nila alam, nakatingin si Sister Ashley sa bintana, nakikita sa labas. Iyak ng iyak! Sabi ko, okay yung mga message niyo, kako pinapagalitan Akala nung leader, okay yung mensahe namin, mga kapatid. Hindi nila alam na kinakastigo ko sila dyan, February 8. Mga kapatid, ako'y nasa likod ng pagtuturo kung ako'y nagsisinungaling dito, mga kapatid. Alam ko ang sumpa niyan. Hallelujah, hindi ko sasabihin yan dito, mga kapatid. Iyak sila ng iyak, sabi ko, nagmumotor ako kanina. Sinabi ng Panginoon sa akin, hindi kailangan ng demonyo para ang tao ipapasok ang demonyo sa kanya. Sabi ko, Lord, paano nangyari yun? Sabi ko, nung nagmumotor ako, sabihin mo sa kanila, sabi ng Panginoon, kahit ako, kaya kong magpadala ng demonyo sa tao na hindi sumusunod sa bilin ko. Kaya akala mo papasok lang yung demonyo sa iyo pag malala ka na. Akala mo papasok lang ang demonyo sa iyo pag gumagaw ka ng maraming masama, mga kapatid. Sabi ni Lord, sabi ko, Lord, saan yun? Sabi niya, si Saul. Nung hindi siya sumusunod kay Samuel, hindi siya sumusunod sa salita ko, sabi niya, inalis ko yung Holy Ghost. At ang pinalit ko sa kanya, sabi ng Panginoon, ay masamang espiritu. Sinabi ko sa kanila, sabi ng Panginoon, ito ang sabi ng Panginoon, iyak ng iyak, mga kapatid. Pero nung nagkaharap-harap na kami, sabi, iba na yung sinasabi. Kaya daw umiiyak, takot daw sa akin at tinatakot ko. Pero ang totoo, sabi niya, mga kapatid, ba't ka umiiyak? Ako, sabi niya, Pastor, ayaw kong mawala. Ayaw kong mawala. Pero kung meron ka na talagang masamang espiritu, wala ka ng konsensya. Nga ninyo, huwag niyong maliitin. In fairness to them, mga kapatid, makinig kayong lahat. Ako, patas ako Mabait naman sila noong una. Ang sisipag naman nila noon nung una. Hindi naman siguro sila gumagawa ng masama. Siguro, sabihin ko na lang na gano'n. Hindi sila gumagawa ng kasalanan. Sabihin na lang natin na gano'n. Pero napapasukan na ng hangin ng kayabangan yung utak nila. Nagpakiramdam nila kung wala na sila dito. Wala nang patutunguhan ng gawain ng Panginoon. Iyon ninyo. Yun ang pakiramdam nila. Mag-ingat tayo. Wala naman akong ginagawang masama. Yan, di ba? Wala. Pero paano ka mag-isip? Gusto naman na nila silang pastor din dito pala. Yun ang totoo. Nabasa ko yung message niya, mga kapatid, doon sa group chat nila. Meron silang group chat, mga kapatid. Sino nagbigay? Yung kasama din nila. Hindi kasi nag-iimbestiga yung mga pinagsumbungan nila ngayon, lumalabas na yung totoo. Kung sino talaga, kung tinanong lang sana nila tayo, kung sino talaga yung nakikita ditong nagkakasama. Tulungan tayo ng Diyos. Nagsimula sa maliliit na bagay. Huwag niyong maliitin ang maliit na bagay, mga kapatid. Ngayon, malala na. Aawa ko ang kalagayan nila, Sister Priscilla. Yung mga anak nila.
sila. Hindi ako nagsasaya. Naaawa ako. Dahil ang totoo, dapat ganito. May Diyos na siyang gagawa. Makinig kayong lahat mga kapatid. Ngayon ko lang ito sasabihin sa inyo. Sino dito, Sister Ana, yung marami nang nagawang mali, nandito pa rin, hindi ko pinapaalis? Sabihin niyo, wala? Sino? Yung maraming ginawang mali na hindi ko pinapalis, nandito pa rin niya eh. Magsalamin yung iba dito. Pero yung mga nalagyan ng masamang espiritu, tingnan ninyo, ang tingin nila dito, kalaban at dapat mawala. Nawala naman tayong ginagawang masama. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo sa nakakasama. Mag-ingat tayo sa kumakausap sa atin. Dapat magkaroon tayo ng puso at pakinig na ang gusto nating marinig ay mga bagay patungkol sa kabutihan, kapangyarihan, plano at kalooban ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya magpasalamat kayo kung meron kayong church na apostoliko. May Word of God. May salita ng Diyos. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Kaya sabi dito, catch. Sabi sa Ilocano, tiliwin nyo. Mga kapatid, get rid of the little foxes. It will ruin the vineyard and the future harvest. Mga kapatid, iingatan natin yung vineyard. Alam nyo, yan ang paboritong gamitin ng Panginoon. Ubasan! Ubasan! Pag sinabi ng Panginoon ng paglilingkod, paggawa, ang bukang bibig ng Panginoon sa Biblia, vineyard. Ubasan. Huwag mong babantayan pag malaking hayop lang ang aatake, sabi ng Biblia, kahit maliliit, ingatan ang ubasan. Baka kainin nila yung prutas na para sa ating ngayon at mahulog yung mga bulaklak na para bukas para sa ating mga kapatid. Nasa vineyard, hallelujah, ang susi ng pagpapala, mga kapatid. Bakit? Ang vineyard ay doon tayo nakapaglilingkod sa Diyos. Kung walang vineyard, wala tayong maglilingkod sa Panginoon. Kaya, ingatan natin ang church, mga kapatid. Ingatan natin ang church. This is the vineyard. Ingatan natin, mga kapatid. Siyempre, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, may pagpapala, may katugunan, may gagawin ng Panginoon at makinig kayo. Sa vineyard, hindi ka aani doon ng mga lason, hindi ka aani doon ng mga bunga na hindi nakakain. Sa vineyard, mga kapatid, diyan tayo magkakaroon ng harvest. Hallelujah! Ngayon, may kasama na ako ngayon. Let us protect the vineyard. Let us protect the vineyard. Huwag nating hayaan. Malaki man ang problema, maliit man ang problema, ingatan natin ang vineyard. Diyan tayo magpapalain. Diyan tayo maglilingkod. Nariyan ang ating manghinaharap na pangangailangan at nandiyan ang mga kinabukasan.
maraming wala pangangailangan dito. Sorry na lang sa inyo. Ako lang yata yung may pangangailangan na yan. Excited sa vineyard. Kayang sagutin ng Panginoon ang pangangailangan ko ngayon. At kayang sagutin ng Panginoon ang pangangailangan ko bukas. Purihin ang Panginoon. So church, nasa vineyard tayo. It's either big beast or small foxes. Let us protect regardless of any problem. Let us protect anything that can damage the vineyard of God, mga kapatid. Hallelujah. Let us protect the fruits now and the fruit for tomorrow. Mga kapatid, don't let small things become great problem. Huwag nating hayaan. Hallelujah, ang mga maliliit na bagay. Saka na, pag malaki na pastor, saka namin nasikasuhin. Wala ka na nun, Brad, pag malaki na yung problema mo. Baka hindi ka na namin makita. Kagaya ng iba. Kaya nung una, binabawalan natin sila. Kumakausap pa sila ng ibang pastor at sinasabi ng pastor, mga kapatid, Sister Jonalyn, bumalik ka dun sa pastor mo, humingi ka ng tawad, mali yung ginawa mo. Anong sabi? Hindi, trabaho lang naman kami. Maliit. Sabi ko, wag mo nang hintaying lumaki, hindi ka na namin makita dito pag malaki na ang problema mo. Ay, saan nagaling yung kinakain mo? Saan nagaling yung sana anong landas mo na ngayon pag wala ka na sa vineyard? Ano na ang pinaglilingkuran mo pag wala ka na sa vineyard? Pero pag ikaw ay nasa vineyard, ang kinakain mo yung bunga ng vineyard, biyaya ng Diyos, mga kapatid. Tulong ng Diyos, may reward ng Diyos, may biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, tapos na tayo mga kapatid. Huwag nating hayaan, hallelujah, ang maliliit na bagay ay maging dakilang problema mga kapatid. Bakit? Yung mga bagay na yan ay makakasira sa future harvest, sa future blessing, hallelujah, mga milagro, mga revival, pagkilos ng Panginoon, manifestation of God's glory, mga kapatid. Sirain mo na habang maliit pa, hallelujah. Sirain mo na, itigil mo na yung games na hindi nakakatulong. Itigil mo na yung mga ginagawa mo, mga kapatid, na maliliit na bagay na pwedeng makasira, hallelujah. Sa paglilingkod mo sa Diyos, dapat ingatan mo yung paglilingkod mo, ingatan mo yung sarili mo, ingatan mo yung ministry mo, hallelujah. Ingatan mo ang paraan kung paano ka pagpalain at tulungan ng Panginoon sa buhay mo. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Walang pwedeng maglilihim sa atin ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Alisin natin. Alisin natin. Nakikita ng Diyos pag hindi mo inalis yan kahit maliit na bagay, pwedeng lumala. Kaya gusto kang tulungan ng Panginoon. Lord, alisin. Alisin mo na yan. Itigil mo na yan. Ano mang maliliit na bagay na hindi ka looban ng Panginoon, alisin mo yan. Oh, hallelujah, Sister Sinaida, hallelujah, come on, hallelujah! Sige, pag nakita ng Panginoon na ayaw mo yan, gawa ng kaaway, ayaw mo yan, atake ng kaaway, ayaw mo yan, hindi ka lulugan ng Panginoon, tutulungan ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, hallelujah! In the name of Jesus, in the name of Jesus.
abstain from all appearance of evil. Hallelujah. Lahat ng may anyong masama, huwag mo nang isuot, huwag mo nang gamitin, huwag mo nang lapitan, huwag mo na reject it. Hallelujah. Huwag mong papasukin ng kaaway, mga kapatid. Kung hindi, ang papasukin natin ang Panginoon. Naalala ninyo yung sinabi ko noon nung Thursday, mga kapatid? Nung Thursday, sabi ko, ginamit ko yung tasa. Kahit gaano ka nauuhaw, kahit gaano ka uhaw na nakikita ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay tubig ng buhay. Kahit nauuhaw ka, sabi ko, pero kung yung tasa, kung yung sisimplan ay marumi, hindi papasok ang tubig, mga kapatid. Hallelujah. Alam ninyo, gustong pumasok ng Panginoon sa puso mo, pero kailangan mong linisin. Kailangan mong linisin. In the name of Jesus. In the name of the Lord. Paano papasok ang Holy Ghost? Kung merong marumi sa puso natin, Pastor, maliit lang naman na bagay, maliit lang na mga bagay. Sabi ng Panginoon, huwag mong mamaliitin ang maliliit na bagay. Alisin mo yan. Alisin mo yan. Hallelujah. I feel the Holy Ghost. Hallelujah. I feel the Holy Ghost. Woo! Purihin ka. Sambahin ka. Luwalapin ka, Panginoon. Hallelujah! Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name